Hello guys! Welcome back sa aking channel. For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na nag-ghost touch. Ang problema, charging at hindi natatouch yung iba. Minsan nagtatouch pero nag-iba-iba ang pagtatouch. So ang model po pala nito ay Poco F3. So ang problema din ng charging ay kapag dinidiinan mo ay nagcha-charge. So yun po ang gagawin natin ngayon. So dalawa po ang gagawin natin, LCD. Ayan. Kapag ganito po ang problema na hindi magtatouch, kusa po siya magtatouch or merong parts na hindi napipindot ay papalitan talaga ng LCD. Ayan, kung napapansin nyo po, may parts na napipindot, 1, 2, 3. Ang back napipindot kapag pindutin mo sa baba or sa gitna, 6, 5, 4, 4, 5, 6 ay hindi po napipindot. So yun po ang naging issue ng LCD niya. So kailangan po talaga palitan kapag mga ganitong problema. So kapag i-charge mo naman siya, ayan, ang normal ay hindi nagcha-charge, nawawala. So kailangan mo pa siyang idiin or, ayan, kung napapansin nyo po, pag idiin mo siya ay gumagana. So minsan hindi gumagana pero kapag ganito ang gagawin mo, idiin mo, pababa, ayan, nagcha-charge po siya, lumalabas po ang turbo charging. So maaring nabagsak po ito, maaring na-dislocate ang paan ng charging, kaya kapag idiin mo lang ay nagcha-charge. So kailangan din po yan palitan. So ayan, isa na po natin. So ayan, sa pagbukas po ng ganitong model, magpalit ng LCD, Poco F3 ay kailangan unahin mo, tanggalin ang likod. So init-initan mo lang yan ng konti. Ayan, at gamitan mo ng pangtastas. So ingat-ingat din kasi meron po yan fingerprint sa ilalim. So yan lang, tastasin mo lang siya, ikot-ikutin mo lang hanggang maangat mo ang pinaka-takip. So ayan guys. So ingatan nyo rin po yung pinaka-fingerprint na flex sa gilid. Saka natin tanggalin ang screw sa baba. Shoutout muna tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyo. Hindi mo na kailangan alisin sa taas kung magpalit ka ng LCD. So kahit baba mo lang siya ay pwede na. So angat mo lang yan. Yan po yung speaker. Nakakunikta dyan ang antena ng signal. At iangat mo yung flex sa LCD po yan. Kahit naman hindi mo natanggal ang battery, basta na-i-off mo ay okay lang. So ayan, iti-test na po natin ng bagong LCD. So ang LCD po nito ay galing sa supplier sa Shoe Boulevard. So doon ko po ito binili dahil sila lang po ang may available na LCD. So ayan guys, ito rin po ang charging board na ipapalit ko. So maliit lang po siya. So Ana store po yan sa Shoe Boulevard. So doon po ko po ito binili. So ayan guys, iti-test na po natin ang LCD. So ang ganda po ng LCD nito, kahit class ilang ay fitted na siya. So panoorin nyo po ang dulo ng video at ma-miss talaga kayo sa display nito. Ayan, iuna natin. So iti-test natin kung good ba ang LCD. So pinunta ko po ito sa supplier dahil wala sa una kong supplier. Doon ko po ito tinesting. So ayan, kung napapansin nyo po, ayan, i-brightness na po natin siya. So ayan, iti-test natin yung keyboard. Kanina hindi po napipindot ang baba. So ngayon napipindot na po siya, 4, 5, 6. So kanina hindi po yan napipindot. So ngayon dahil napipindot na, ay good na po sa LCD. At i-test na rin natin yung pinaka charging board na maliit na binili natin. Tingnan natin kung mag-turbo charging siya. So ayan, original charging board yan, kahit replacement. Ayan, kung napapansin nyo po, nag-turbo kaagad siya. Hindi mo na kailangan pa siyang idiin. Or hindi mo na siya kailangan na kagaya kanina na ipihit mo pa para mag-charge. So ngayon, normal na po siya lahat. So ayan, ang gagawin natin, ilagay na natin yung pinaka-LCD. At bago natin mailagay yan, isalpak na po natin una ang charging board. Ayan, tanggalin natin yung antena dyan bago natin mailagay yan. So yan po yung original na charging board na sira. So ayan, i-fix na natin agad. So diretsuhan na po ito, hindi na kailangan pa isa-isa. Ilagay nyo rin po yung antena na nakakunikta sa charging board. So ayan, madali lang po, ganun lang kasimple. Naikabit na natin ang charging board. Ang sunod naman natin ikabit ay yung LCD. So yan, kung napapansin nyo po, yung LCD talaga ay nagpuputi-puti na yung gilid. Kaya ang nangyari dyan, nasira na, hindi na mag-touch. So possible po yan na nabagsak-bagsak po yan dahil kapag yung dikit po talaga ay umangat na kagaya niyan, ayan, puti-puti na ang gilid at madali na siya naiangat dahil siguro laging nababagsak. So ingat-ingat po sa pagkakabagsak kasi kapag LCD po ang matamaan ay may kamahalan. So ang ginawa ko po dito, ang ipinalit kong LCD ay hindi pala original, hindi OLED screen, class ilang po ang nilagay ko. At panoorin nyo ang dulo ng video kung gaano ba kalinaw ang replacement na class E na LCD na to. So ayan, bago mo may kabit ang LCD ay kailangan mong malinis ang pinaka LCD frame.
para hindi umangat at hindi magugustats pa rin. So wala po itong takip ng airpiece, diretsuhan na po siya. So ayan guys, wala pong butas, wala pong bawas ang itaas ng LCD. So ayan, kung napapansin nyo po, diretso po talaga. So ayan, bago nyo ikabit ang LCD, meron po yan plastic, kailangan nyo po yan matanggal. Kasi para hindi bubukol ang pinaka-camera niya sa harap. So ayan, hindi ko muna po siya dinikit ang pinaka-LCD. Ang inuna ko muna ay ikinabit ko muna siya. So ayan, kabit na natin yung LCD na nakakonekta po yan sa pinaka-board niya sa baba papunta sa pinaka-taas ng LCD. Naka-flex din po yan. So ayan guys, ibalik na natin yung pinaka-speaker at yung screw niya. So ayan, iilan lang po ang tinanggal natin kahit hindi mo na alisin ang taas. At napakadali lang po talaga natin ginawa ito. So ayan, lagyan natin ng dikit ang takip bago ibalik para makita naman natin na fit na fitted pa rin siya, walang pagbabago. So ayan guys, linisan din natin. Habang basa pa ang dikit ay kailangan natin malinis para makintab naman siya tingnan. At saka natin idikit ang pinaka LCD. So ayan guys, sa gilid-gilid lang naman po ang pagdikit nito at wala pong kadali-dalikado. Ayan, budburan mo lang ng T7000 ang mga gilid-gilid na wag nyo pong damihan kasi possible yan kapag nasubraan ay magkaroon po yan ng problema. So tama lang din ang ilagay sa gilid-gilid dahil alam mo naman natin na lahat po ng sobra ay masama. Tama ba guys? At lagyan nyo rin po ng guma. So bago nyo po alisin ang guma, 2 hours nyo po alisin yan para sobrang pitted talaga at hindi magugustats, hindi aangat ang LCD. Madalas po nito yung iba tinatanggal kaagad kasi excited. So para mag-normal talaga ay dapat 2 hours nyo bago alisin ang guma. So ayan guys, after 2 hours, nag 100% na po siya. So hindi lang po 2 hours ito kasi marami po akong ginagawa. Hapon ko na po ito natanggal ang guma. So ito po ang nangyari niya. Mamaya ipakita ko kung fitted ba siya. Linisan ko muna para naman mas kumintab ang ating paggawa at masaya po ang may-ari. So ayan guys, pati yung LCD, yan, may plastic pa po ang LCD nito. So, linisan natin yung gilid-gilid at tanggalin natin maya-maya ang plastic bago natin i-testing. So, ayan guys, napakadali lang po ng ginawa natin. Ayan, tanggalin ko na po yung plastic na nakadikit sa LCD para mas luminaw siya. So, ayan guys, ito na po yung finished product natin. Sobrang kintab pa rin at sobrang fitted. So, ayan, iuna natin at tingnan natin kung makinis at maganda ba ang LCD ng quality kahit class A. So, ayan guys, fitted na siya at ayan, kung napapansin nyo po, dito na tayo. Kanina hindi napipindot yung 456, ngayon napipindot na po siya. So ayan, yung baba, yung emergency, hindi rin po yan napipindot. Ngayon napipindot na, okay na siya. At hiningi ko po yung password nito. So ayan, kung napapansin nyo po, sobrang kintab po ng LCD kahit replacement na. Ayan guys, yan po yung replacement na Class A na LCD ng Poco F3. Sobrang kintab pa rin kahit Class A lang. So, hindi po yan OLED screen ang nailagay natin, kundi Class A lang. So, sobrang linaw na rin niya. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, gumana na, pati yung baba. I-test natin yung camera. So, ayan, malinaw pa rin ang kuha kahit Class A lang ang LCD. So, ayan guys, yan po yung kuha ng camera kahit Class A lang ang LCD. Malinaw na malinaw pa rin. So, ayan guys, kahit yung harap, ayan po yung kuha ng harap, malinaw din. Yung mukha ko lang po ang hindi malinaw. So, ayan guys. At tinisting ko na rin yung keyboard ay okay na. So, maraming salamat po sa inyong panunod. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema. So, pati po yung charging ay iti-test natin. Ayan, lumabas na po yung turbo charging. Tapos na po tayo. Ayan na po yung finished product natin. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking video.